Hi po. Ang i-discuss naman po natin ngayon yung word na self-limiting disease. Ayan. Meron kasi akong isang pasyente. Dok, nabasa ko yung tungkol sa self-limiting. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi ano ko naman, na-research ko naman kaso hindi ko masyadong maintindihan, sabi niya. Same lang din yan dun sa pasyente ko na nagsabi na, Dok, 1 week na kaming naka-cetirizine tsaka diphenhydramine. Bakit po hindi pa rin po natatanggal yung sipon ng anak ko? Sabi niya. Ayun po. Yung sipon po kasi 'di ba na-discuss na po natin yung tungkol sa the common cold. Ayan. Iba-ibang virus po kasi yun. Merong rhinovirus, may respiratory syncytial virus, merong adenovirus, pwede nga coronavirus, Coxsackie virus. So marami pong klaseng virus ang nagkokos ng common cold o yung sipon. So anong ibig sabihin po nun? Halimbawa po meron kang sipon na medyo yung mild lang, yung subtype na mild. Minsan yung ibang sipon po yung ibang virus, meron po silang sariling timeline. Kaya sila tinawag na self-limiting. Kusa lang po talaga yung mawawala. Kaya yung word na self-limiting, parang kahit hindi mo siya gamutin, kusa siyang matatapos. Isang halimbawa, bigyan ko kayo ng isang matibay na halimbawa, yung sa bulutong na virus. Kasi yung bulutong virus din po ba yun, di ba? Pagka ikaw ay nagkabulutong, kahit na uminom ng acyclovir, aantayin mo talaga siyang matapos. Kahit pumunta ka pa sa Ubando, magsirko-sirko ka, mag-tiktok ka na mag-tiktok, o kahit anong inuman mong herbal medicine, hindi mawawala yung bulutong mo kada nagkabulutong ka ng Lunes, hindi mawawala yung bulutong mo ng Miyerkules, aantayin mo talaga siyang matapos. Ganun din po sa mga sipon po. Merong mga virus type na aantayin mo lang talaga siyang matapos. Halimbawa si virus na ganito, adenovirus ganyan. Minsan 3 days, napakaswerte mo kung nakuha mo. Ganun lang yung pang 3 days. Meron naman yung 2 weeks kang sinisipon. Diba? Ang kakabwisit yun, tas may kasama pang ubo. 2 weeks. Tapos meron pang ganitong senaryo, Dok, ang galing mo. Binigyan mo ng antibiotic yung anak ko, nawala kaagad yung sipon ubo. Actually, hindi dahil dun sa antibiotic. Kaya siya gumaling kasi talagang papagaling na po talaga siya. Kasi yung virus na nakuha niya, ang self-limiting niya, yung timeline niya ay pang 1 week lang talaga. Ayun po yung ibig sabihin nun. Tapos yun nga po, yung sinasabi nila na bakit hindi pa rin nawawala yung sipon ng anak ko? Kasi nga po, yung tinitreat mo po dun sa diphenhydramine or cetirizine, yung symptoms lang po. Cetirizine every 12 hours, pagka lilipas din yung effect. Yung diphenhydramine every 6 hours, pag lumipas yung effect, inom ka rin uli. Symptomatic treatment lang po kasi yung diphenhydramine tsaka cetirizine. Ibig sabihin nun, para lang maging komportable yung pasyente, kaya binibigyan ng mga ganun na antihistamine. Pero hindi po ang papatay po dun sa virus, actually yung sa immune system mo. Hindi papatayin ng antihistamine yung virus. Kung pwede nga lang, wag na magbigay ng antihistamine kung kaya mo yung congestion and yung runny nose Kasi hindi naman gagalawin ng antihistamine yung virus. Kumbaga yung virus may sariling mundo. Kusa po siyang mawawala. Ayan, sige. Sana po naintindihan nyo po ang haba ng video na ito. Pero, ito lang po, inuulit ko pero. Kapag yung sipon ng anak nyo at ubo ay medyo tumatagal na, minsan merong mabilis. Pwede rin yung pagmulan ng pneumonia po. Ayan Kaya kapag yung anak nyo po, sipon tapos ubo ng ubo medyo productive, tapos ang tataas ng mga lagnat, mas maganda pa check up nyo po sa nearest pediatrician sa inyong lugar. Kasi kailangan po i-auscultate yung lungs. Baka kasi may pneumonia na
So self-limiting disease ang pinag-uusapan po natin, pero mindful po kayo, alert sa inyong mga anak kasi baka may pneumonia na pala yon. So kailangan nyo pa rin pong pumunta sa inyong nearest pediatrician. Yun lang po, thank you po.